Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Kulang pa ang sampal na yan sa naging kaapihan ko sa inyo! Kayo ang nagwasak sa buhay ng mga anak ninyo at sumira sa buhay ko! Ikaw ang walang kwentang tao! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang Walang Kwentang Tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Namang klaseng kapito, Eliza? Ang tabang! Kulang na sa sugar, pati sa milk, kulang din. Pasensya na po, Senyora Adelpa. Asensya. Lalagyan ko na lang po uli ng asukal at ay, hindi. Huwag na. Ang dapat dito, ganito. Senyora Adelpa, bakit niyo naman po ako binuhusan ng kape? Dahil po tanga ka. Abay, 2 taong ka na rito, hindi mo pa rin matutuhan ang mga gusto ko. Ang bobo mo! Senyora! Linisin mo lahat to, buwiset! Pakihintay na lang si Walter Ferdy. Parating na yun. Okay. Bakit malungkot ka na naman? Wala. Walang anuman to. Huwag ka na magkaila. Siguro, napagalitan ka na naman ni Tita Adelpa, no? Ferdy? Sabi ko na eh. Ano na naman ba nangyari? Hindi ko alam kung bakit siya nagalit. Kasi, tama naman yung timpla ko sa kape niya. Pero sabi niya, kulang daw. Kulang? Nagalit tapos binuhusan ako ng kape. Ganyan talaga si Tita Adelpa eh. Kaya walang magtagal nakatulong dito eh. Ikaw nga lang ang bukod tanging nagtagal. At alam kong dahilan. Kailangan ko ng trabaho. May sakit ng nanay ko, pinapagamot ko. Ipapasok ko ito sa ibang pamilya. May alam ako. At mababait sila. Ano gusto mo? Ferdy, hindi ko... alam ko na. Hindi mo maaaring iwan ang kaibigan ko. Dahil may relasyon kayo ni Walter. Ferdy... Maaari namang maging kayo pa rin kahit nasa ibang pamilya ka. Pumayag ka na. Para hindi ka na magtiis sa mami niya.
Ayaw ni Walter na umalis ako dito eh. Kaya nagtitiis ako. At hanggang kailan ka magtitiis, Eliza? Hanggang kailan? Sige na naman, Ferdy. 6 months na kami ni Eliza pero di pa rin kami nakakapag-date. Ako naman ang isasabit mo sa mami mo eh. Hindi naman magdududa yun kung palalabasin mo na nanliligaw ka kay Eliza. Ano? Pambihira ka naman, Walter. Ano ka ba? Sige na naman kahit ngayon lang. Mai-celebrate lang naman namin ang monthsary namin. Ikaw, ngayon lang ito Hindi na ito mauulit Ano? What? Gusto mong i-date si Eliza? Ipapasyal ko lang po, Tita Adelpha, para lalo ko po siyang makilala. Date na rin yun, Ferdy. At saka bakit gusto mo maging close sa bobang yun? Don't tell me. Type mo siya. Mabait naman po si Eliza at maganda siya. Ampor naman ang taste mo. Hindi mo siya ka-level, iho. Pero kung gusto mo siya paglaruan, okay, sige. Papayagan ko kayong lumabas. Tsak namang mapapasagot mo agad ang babaeng yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. I love you, Eliza. Mahal din kita, Walter. Pero natatakot ako. Bakit naman? Sa bahay, hindi natin magagawa to. Dahil natatakot ka. Kaya inilabas na nga kita So wala ka na dapat ikatakot. Paano ko malaman ng mami mo? Tsak magagalit siya ng gusto. Ano ka ba? Huwag mo nang intindihin si mami. Ako nang bahala sa kanya. Sigurado namang hindi ako matitiis nun Bunso yata ako, ha? Halika. Ngayon ako na lang ang intindihin mo, ha? Paano kung... Teka na, paano kung magpunga to? Pakakasal lang kita. Pangako ko yan sa'yo. Walter. Eliza. Salamat. Salamat, mahal ko. Eliza. Kumusta na po kayo, Nay? Ay, medyo gumaganda na ang pakiramdam ko, anak. Mabuti nga. Lagi akong tinutulungan ng kapitbahay nating si Dina. Ay, mababait ho talaga sila. Ay, dinalan ko nga pala sila ng pasalubong bilang pasasalamat. Namili din po ako ng mga ACS products, lalo na po itong Pride detergent. Ay, naku, anak, alam mo, yung Pride detergent din ang gamit ni Nadina. Maganda po kasi talaga ito sa damit, Nay. Ay, oo. Kumusta naman ang trabaho mo, anak? Po? Okay naman po. Okay naman, Nay. Masungit pa ba yung matandang amo mo? Ay, nako, hindi po. Hindi na po. Nagbago na po si Ma'am Adelpha. Mabait na ho siya sa akin. Ay, kaya pala masaya ka na. Pasensya ka na, ha? Nay. Dahil sa akin.
nagtitiis kang mangamuhan. Hindi rin kita napag-aaral. Nay, huwag na po kayong umiyak. Nauunawaan ko naman po ang kalagayan natin eh. At lalong hindi po ako nagdaramdam sa inyo. Oh, have a seat, George. Thanks, tita. How's the business? Doing good. Maging yung branch natin. Mahusay ka talaga, George. Hindi ako nagkamaling gawin kang manager ng company ko. Well, pinatawag nga pala kita para sabihin sa'yo, darating na si Lonidia. Senyora, heto na po ang ipinahanda niyong merienda. Ilagay mo dyan sa table at umalis ka na. Opo. O sige na, alis na! At tanga-tanga pa eh. Sige po. Nasaan na nga tayo? Yung sabi ko, darating na nga pala si Lonidia. At ibig ko sana, pakasal na kayo. Oh, well, walang problema sa akin, tita. Kayo lang po ni Lonidia ang hinihintay ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eliza. Uy, bakit ka lumapit? Baka makita tayo ng mami mo, makahalata. Sasabihin ko lang sa'yo na pupuntahan kita sa room mo mamayang gabi. Ano? Pero Walter, kinakabahan ako. Baka mahuli tayo. May mga CCTV dito sa inyo. Akong bahala. Kaya lang, sigurado ka ba dyan? Oo nga eh. Walter? Walter, bakit kinakausap mo ang babaeng yan? Ma'am? Iniutos lang po ako sa kanya, mami. Ganun ba? Eliza, Senyora? linisin mo na yung kwarto ni Lonidia. Gusto kong makita na malinis yun ngayon, ha? Opo. Pero hindi pa naman ngayon ang dating ni ate, di ba? May mga bibilhin akong bagong gamit niya. At gusto ko malinis yun pagdating ng mga gamit. Bilisan mo na! Opo. Ay, yung mga ipinapagawa ko sa'yo, Eliza, ha? Gawin mo mamaya. Bakit ba ganito? Nahihilo na naman ako. Ilang beses nang nangyayari to, Kaya tuloy nahihirapan akong bumangon pag umaga. Ano ba yan? Nasusuka ako. Wala naman ako nakaing iba. Diyos ko. Hindi kaya... Ay, huwag naman sana. Huwag naman po sana, Diyos ko. Malaking problema ito pag nagkataon. Ano ka ba? Ang ganda talaga ng mahal ko. Bakit mo ko hinalikan? Baka may makakita sa atin. Umalis si Mami. Kaya huwag kang kabahan. May problema tayo, Walter. Walter! Anong ibig sabihin nito? Mami. Bakit magkayakap kayo na malanding ito?
Ano ang magaganap sa pagkakataong yun? Mga nagsiganap: Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Eliza. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiap, sa musika ni Buboy Sanoga, superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kadidigdaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang walang kwentang tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Kulang pa ang sampal na yan sa naging kaapihan ko sa inyo! Kayo ang nagwasak sa buhay ng mga anak ninyo at sumira sa buhay ko! Ikaw ang walang kwentang tao! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang Walang Kwentang Tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Senyora Adelpa. Sumagot ka, Walter. Mami. May relasyon ba kayo ng bobong katulong natin? Opo. Walang hiyoko! Walter! Mami, sinampal niyo ako. Akala ko pa naman matalino ka. Bakit ka pumatol sa katulong lang? At sa karelasyon pa na kaibigan mo si Ferdy? Wala po kaming relasyon ni Ferdy, senyora. Kami po ni Walter. Kami talagang nagmamahalan. Tumigil ka, malandi!
Gusto mo pa makasilo ng dalawang mayaman, ha? Ha? Aray ka Mami, mo! wag po! Huwag niyo siyang sapunutan! Huwag mo ipagtanggol ang makating to, Walter. Kung ayaw mong itakwil kita. Pero, Mami, kung makati ka, lumayas ka ngayon din sa pamamahay ko. Huwag po! Lumayas ka! Ambisyosa! Ferdy. Sabi ko na may problema eh. Kaya pinapunta mo ako dito sa park. Kawawa ka naman. Pinalayas na ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko ngayon. Umuwi ka muna sa inyo. Hindi maaaring dito ka lang sa park. Mapanganib para sa'yo. Pero Ferdy... Tutulungan kita nang magkausap kayo ng maayos ng kaibigan ko. Alam mo anak, binigyan ako ni Dina ng unique toothpaste. Produkto din daw yun ng ACS. At maganda sa ngipin ha. Ay ginamit ko eh. Oh, totoo pala. Ay, bakit ang lungkot mo anak? At saka, bigla naman yata yung pagdating mo. May dala ka pang mga damit, ha? Nay... Bakit umiyak ka? Pinalayas po ako ng amo ko. Ha? Bakit? Sabi mo mabait siya sa iyo. Patawad po, nagsinungaling ako sa inyo. Ano? Ang totoo, hindi po siya nagbago. Malupit pa rin siya. At lalo siya nagalit nang malaman niyang nobyo ko po ang anak niya. Bakit ka naman nakipagtipan sa anak ng amo mo? Mayaman sila. Mahirap lamang tayo. Nagmamahalan po kami ni Walter, Nay. Kaya lang, pinalayas nga po ako ng nanay niya. Sabihin mo sa akin, anak, may nangyari na ba sa inyo ng Walter na yon? Ha? Nay. Magsalita ka. Opo. At buntis po ako. Ay, Diyos ko, mahabaging Diyos. Alam naman, bakit ka nagpadala sa kapusukan? Paano kung hindi ka panagutan ng lalaking yun, hindi magiging dalagang ina ka? Patawad po, Nay. Patawad po. Bakit hindi mo iningatan ang iyong tagal? Yan na lamang ang ating yaman. Bakit pinabayaan mo? Ha? Nay. Nay. Nay, ano po nangyayari sa inyo? Hindi na ako makahinga. Oh, Diyos ko! Nay! Tulong! Tulungan niyo ako! Ang nanay ko nawalan ng malay! Tulong! Ferdy, wala na ang nanay ko. Nakikiramay ako, Liza. Ano ba nangyari? Nagulat ako sa tawag mo sa cellphone ko eh. Inatake siya sa puso nang malamang buntis ako. Ha? Buntis ka? Oo. Pero hindi ko na ito nasabi kay Walter. At ito ang ikinasama ng loob ng nanay ko.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ngayong narito ko na uli, Lunidia. Gusto kong pakasal na kayo ni George sa lalong madaling panahon. Nang sa ganun magkaroon agad ako ng apo. Mami, para namang ang bilis gumawa ng bata. Kaya naman natin yun, honey. Tumigil ka nga, George. Marami tayong inaasikaso sa mga business ni Mami. Basta bigyan nyo ng panahon ang para sa magiging apo ko. Ano nga pala yung nangyaring gulo dito? Sabi ng mga katulong, nagwala raw kayo. Ay, nako. Chismo sa talaga mga buwisit na yon. Nangumusta lang naman ako sa kanila. Abay, nagkuwento na. Ano ba yon, ma'am? Bakit kayo nagwala? Si Walter. Oh. Sukat ba namang pinatulan yung malanding katulong natin, si Eliza? Oh? Oportunista ang babaeng yun. Akala niya makakasilo siya ng mayaman. Doon siya nagkamali. O, nasa na siya? Pinalayas ko. Salamat sa tulong mo, Ferdy. Nailibing ng maayos si Inay. Kaibigan din kita, Eliza, kaya tinutulungan din kita. Hindi ko na makontak ang cellphone ni Walter. Huwag kang mag-alala. Ngayong nailibing na si Aling Choleng, si Walter naman ang aasikasuhin ko para makapag-usap kayo. Maraming salamat. Paano na lang kaya ako kung wala ka? Bakit ka nagpunta dito sa bahay, Ferdy? Tungkol kay Eliza, Tol. Kailangan ka niya. Ferdy, si Mami, itatakwil niya ako. Alisan niya ako ng mana. At paano si Eliza? Walter, buntis siya. At namatay ang nanay niya dahil sa sama ng loob sa sinapit niya. Ha? Oo. Ferdy, please naman tulungan mo muna siya. Hindi ako makaalis dito Ayoko naman makahalata si Mami. Ayoko mawala ng mana. Pero Walter... Sabihin mo na lang na pupuntahan ko rin siya. Basta maghintay na lang siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Talaga? Nakausap mo si Walter? Anong sabi niya? Bakit daw hindi ko na matawagan ng cellphone niya? Pinalitan ni Titang SIM card niya. Ha? Alam na ba niya ang tungkol sa mga nangyari sa akin? Oo. Anong sabi niya? Natuwa ba siya? Ha? Ayaw niyang mawala ng mana. Ano? Pero sinabi niyang pupuntahan ka niya. Basta't maghintay ka lang daw. Bakit ganito? Bakit pinaghihintay mo ako, Walter? Hindi maaaring maghintay lang ako. Baka ilayo sa akin ni Senyora Adelfa si Walter. Ayoko mangyari yun. Kailangan panagutan niya ang aking tinadala. Pupunta ako sa kanila at ipaaalam ko sa kanilang lahat ang tungkol sa dinadala ko. Walter. Eliza, bakit ka nagpunta dito?
Baka makita tayo ni Mami. Isipin niya sinusuway ko siya. Walter, kailangan kita. Pero kailangan ka namin na magiging anak natin. Ang kapal talaga ng mukha mong babae ka. Pinalayas na kita, bumalik ka pa. Senyora. Mami, hindi ko siya pinabalik. Maawa kayo. Nagdadalang tao po ako. Anak po ito namin ni Walter. Maawa ka. Anong sinabi mo? Ano ang gagawin ni Adelpha sa pagkakataong yun? Mga nagsiganap: Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz bilang Eliza. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutiap sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang walang kwentang tao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Kulang pa ang sampal na yan sa naging kaapihan ko sa inyo. Kayo ang nagwasak sa buhay ng mga anak ninyo at sumira sa buhay ko. Ikaw ang walang kwentang tao. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang Walang Kwentang Tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.
Ulitin mo nga ang sinabi mo. Senyora Adelfa, nagdadalang tao po ako. Malandi ka talaga. Mami! Manggagabit ka! Senyora, Ka talaga. Mami! Buntis siya! Maawa kayo sa kanya! Huwag ka makialam dito, Walter. Kung di mo gustong palayasin, hindi kita sa pamamahay ko. At ikaw na babae ka. Akala mo ipakakasal ko sa iyong anak ko? Nang dahil dyan sa dinadala mo? Ang dapat dyan malaglag! Senyora! Hindi ko matatanggap ang batang yan! Senyora Adelfa! Lumayas ka dito sa pamamahay ko! Lumayas ka! Mami! Wala kang... Alaysa! Senyora! Alaysa! Mami! Nawalan siya ng malay! Mabuti ka sa kanya. Kalad ka rin mo siya sa labas ng bahay, Walter. Kalad ka rin mo! Mami! Tignan niyo! May umaagos na dugo sa kanyang binte! Mami, what happened? Oh, dumating na pala kayong dalawa. Sabi ni Walter nung tawagan ko, nasa ospital daw siya. Bakit? Bumalik dito ang lang niya si Alaysa. Huh? Buntis pala siya. Oh, anak nila ni Walter? Oo. Kaya nga nagalit ako ng gusto. Dahil nalaman ko, bobo pala yung anak ko. Pumatol sa alila lang. Anong ginawa niyo? Sinaktan ko ng gusto si Alaysa. Ayun, nawalan ng malay, dinugo. Sana nga'y mawala na yung dinadala niya. Mami, dapat hinayaan niyo na lang na ipanganak yung bata. Ano? O, di may apo na kayo. Hindi yung pinahihirapan niyo kami. Lonidia! Hindi ko matatanggap ang batang anak lang na isang patay gutom na hampas lupa. Puntahan niyo si Walter. Pauwiin niyo rito. At alamin niyo kung buhay pa ang malandig babae. Alaysa, Ma'am Lonidia. wala nang dinadala mo. Hindi. Ang anak ko. Wala na ang anak ko. Si Senyora Adelfa, siya ang may kasalanan ng pagkalaglag ng dinadala ko. Tama na. Siya. Huwag kang maingay dito. Buti nga pina-hospital ka pa ni Mami. Ma'am Lonidia. Kasalanan mo rin naman eh. Pumatol ka sa kapatid ko. Samantalang alam mo naman na hindi kayo bagay. Ngayon tapos na ang lahat. Wala na rin yung anak mo. Kapag pinalabas ka na dito, umuwi ka na lang. Pusang ka. At saka, huwag ka nang bumalik pa sa amin. Lungkot ako sa nangyari sa'yo, Alaysa. Napakasama ni Senyora Adelfa. Hindi siya makatao. Sinadya niyang pupugin ako, sipain at itulak para mawala ang dinadala ko. Huwag ka sanang magagalit, pero siguro mainam na rin ang nangyari. Dahil ngayon makakapagbagong buhay ka na. Wala nang mag-uugnay pa sa inyo ni Walter. Isa pa yan si Walter. Wala siyang paninindigan, walang buto. Sikapin mong kalimutan na lang siya. Kung gusto mo ipapasok kita ng trabaho, may kaibigan ng mama ko na nangangailangan ng tauhan sa grocery niya. Pwede kitang ipasok doon. Ha? Huwag ka mag-alala, Ferdy. Wala nang pagmamahal na dating iniukol ko para sa kaibigan mo.
Kung may nadarama man ako para sa kanya, yun ay galit. Eliza. Tandaan mo, Ferdy, pabangon ako at gagantihan ko sila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. George, bakit naglalasig ka? Nag-away ba kayo ni Lunidia? Nag-away? Hindi po, Mami. Bakit naman kami mag-aaway ng asawa ko? Mas madalas pa niyang kasama ang sekretarya niya kaysa sa akin. Ano? Totoo yun. Walang panahon sa akin ang anak niyo, kaya malabong matupad ang inaasahan yung apo. Hindi ko inaasahang makikita kita dito, Ferdy. Hindi ka kasi bagay dito sa bar. Masyado ka mabait. Bakit mo ginawa ito, Eliza? Bakit sinisira mong muli ang buhay mo? Ito lang ang paraan para matupad ko ang sinabi ko sa iyo noon. Ang makapag-asawa ka ng mayaman at mapantayan mo sila, ganun ba? Hindi lang mapantayan, Ferdy. Gusto ko silang mahigitan at may pamukha kay Senyora Adelpha. Ang sakit ng ginawa niya sa akin. Nagkakasala ka sa ginagawa mo. Baka magkasakit ka pa. Ferdy, marunong na ako mag-ingat. At hindi lahat ng customer ko na ilalabas ako. Namimili ako, kaya wala pang nakakalabas sa akin. Eliza, please. Iwan mong trabaho ito. Pakiusap. Huwag mong ilubog sa putik ang sarili mo. Hayaan mong ang Diyos ang umatol sa mga nagkasal sa'yo. Buo na ang pasya ko, Ferdy. Ako ang hahatol sa kanila. Bakit mo ako inabangan dito sa parking lot, Ferdy? Dahil may mahalaga kang dapat malaman. Kung tungkol yan kay Eliza, wala na ang anak namin. Kaya wala na rin akong dapat na panagutan sa kanya. Paano ang dangal niyang sinira mo? Walter naman, namatay ang nanay niya dahil sa pagbubuntis niya, na ikaw ang may kagagawan. At wala naman ang bata dahil sa mami mo. Tama na nga. Hindi na may babalik pa ang lahat. Sabihin mo na lang sa kanya. Kalimutan na ako. Wala ka talagang paninindigan. Ferdy. Pinilit kong magpasensya sa'yo. Itagong nararamdaman kong galit dahil sa ginagawa mo. Pero sumusobra ka na. Bakit mo ba ako pinakikialaman? Dahil mahal ko si Eliza. Pero pinaubaya ko sa sa'yo. Alang-alang sa pagiging magkaibigan natin. Mahal mo siya? Oh! At nagsisisi ko kung bakit hindi kita nilabanan. Sana hindi na lang ako nagparaya. Sana hindi nasira ang buhay niya ng babaeng pinakamamahal ko. Alam mo bang ginagawa niya ngayon? Nagtatrabaho sa bar. Para bang wala nang halaga sa kanyang buhay niya. At kasalanan mo yon, Walter!
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eliza, I'm sorry. Patawarin mo sana ako. Hindi ko naman gustong sirain ang buhay mo. Pero hindi ko kayang kalabanin si Mami. Walter? Anong ginagawa mo? Bakit ka nagpapakalasing? Hindi ka naman sanay uminom? Mami, pabayaan niyo lang ako. Nagpapaantok lang po ako. Sana nga totoo yung sinasabi mo. Dahil ayoko malaman ang pobreng si Eliza pa rin ang dahilan na ipinagkakaganyan mo. Mami? Nakabili na yung katulong natin nung pinabili yung Star Wax Floor Wax. Mabuti. Sabihin mo, lagi niyang tatandaan yun dahil mahusay ang Star Wax Floor Wax. Okay. Ninja! Kung naman kung makatawag ka, bakit ka ba ganyan? Galit na galit ka? Manluloko! Ay! Ano yan? How dare you? Bakit sinapal mo ako? Walang niya ka, George! Bakit ginawa mo sa anak ko yon? Dahil manluloko siya. Ano? Niloko niya tayong lahat. Kaya pala iwas siya ng iwas sa akin. Kaya pala ayaw niya magkaanak kami. Dahil isa siyang tomboy. Totoo ba yun sinabi niya? Ha? Lunidia? Totoo ba yun? Hindi ka na makapagkakaila. Nakita ko kayo sa office mo. Kayo ng sekretarya mo. Sa opisina mo pa ginawa yun? Baboy ka! Tomboy! George! George! Bumalik ka dito! George! Lunidia! Bakit mo ginawa yun? Pati ako niloko mo! Hindi ko alam na dito ka na nagtatrabaho. Isang buwan pa lang, George Martinez. Ikaw, bakit ka narito? Gusto ko lang maglibang. Ilang buwan pa lang kayong nakakasal ni Lunidia. May problema na? Niloko niya ako. At gusto mong makalimot? Madali akong kausap. Sabihin mo lang. Magkaroon nga kaya ng relasyon sina Eliza, George? Mga nagsiganap, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at si Jenaline de la Cruz bilang Eliza. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi,
nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang walang kwentang tao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Kulang pa ang sampal na yan sa naging kaapihan ko sa inyo! Kayo ang nagwasak sa buhay ng mga anak ninyo at sumira sa buhay ko! Ikaw ang walang kwentang tao! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang Walang Kwentang Tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing, George? Kailan ka pa nagkaroon ng concern sa akin? Wala ka naman panahon sa akin, di ba? Dahil wala akong halaga sa'yo. Mas importante sa'yo ang sekretarya mong karelasyon mo. Asawa mo pa rin ako sa mata ng lahat. Pues, ipaaanal ko ang kasal natin para wala na tayong problema. George! Niloko mo ko. Ginamit para masunod ang kagustuhan ng mami mo. Pero ginamit mo rin ako para maabot yung mga pangarap mo. Kaya mo ako niligawan. Oo, aaminin ko. Ginamit kita nung una. Pero natutuhan na kitang mahalin bago pa kita pakasalan. Kaya masakit sa akin ang natuklasan ko. George! Dapat lang na magkaroon ng justice para sa akin. Ipawawalang bisa ko ang kasal natin. Lunidya? Asan ba si Lourdes? Hindi pa siya nakakapaglinis sa kusina.
madali naman maglinis doon. Dahil meron tayong smart dishwashing. Madaling makatanggal ng dumi ang mga yun. Lunija, bakit wala kang kibo dyan? Mami, sabi ni George, papaanal niya yung kasal namin. Ano? Aba, hindi maaari yun. Tsaka na pag-uusapan tayo ng mga kaibigan natin. Ano na lamang ang sasabihin nila sa atin? Iba. Kalimutan niyo muna yung sasabihin ng iba. Yung makabubuti naman para sa akin yung isipin niyo. Kasalanan mo ito eh. Maski ako pinaglihiman mo. Kung sinabi ko, sigurado, hindi niyo ko maintindihan. Ayoko rin naman maging tomboy ako. Pero anong magagawa ko? Ito nararamdaman ko. Ba naman, Walter? Naglalasig ka na naman. Wala ka nang ginawa kundi puro alak. Mami, wala naman akong gagawin eh. Dahil mayaman tayo. Wala naman kailangang magbanat ng buto. Sa halip na tulungan mo ako sa problema natin, isa ka pang pinoproblema ko. Bakit mo ba? Ano bang problema? Ang ate mo at si George. Ayun, maghihiwalay. Bakit? Dahil natuklasan ni George, tomboy pala ang ate mo. Ano? Akalain niyo yun? Tomboy pala ang ate ko? Huwag ka kang tumawa dyan. This is a serious problem. Masisira ang ating reputasyon kapag natuloy ang paghiwalay nila. Wala ka rin magagawa doon, Mami. Mawawasak din ang buhay ni ate. Tulad ng pagkawasak ng buhay ko. Walter, ano bang pinagsasasabi mo? Mami, matutulog na ako. Yan na kayo, ha? Lalaking yun, no? Parang gusto niyang palabasin. Nawinasa ko ang buhay niya. Masarap ang niluto kong dinner, George. Dito ka na kumain para masulit naman ang mga gastos mo sa akin. Eliza, ako may gusto nito. Mali. Mali ka, George. Gusto ko rin. Dahil lang mawala sa akin ng nanay at anak ko, sinabi ko sa sarili ko na babangon ako at gagantihan ko sila. Kaya pumayag ako sa gusto mo. Kung ganon, lubusin na natin. Okay lang sa akin. Sabihin mo kung anong gagawin natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta ka na, Ferdy? Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Inalam ko sa mga kaibigan mo sa bar. Nalaman ko na hindi ka na pala pumapasok doon dahil sumama ka na kay George. May dumating na magandang pagkakataon kaya sinunggabang ko na. Magandang pagkakataon? Anong maganda ron? Eliza, nakipagrelasyon ka sa asawa ng kapatid ng dati mong nobyo. Maghihiwalay na silang dalawa. Dahil nalaman ni George na tomboy si Lunija. Niloko lang siya ng babaeng yun. Kaya sinamatala mo naman para makaganti. Bakit hindi? Naapi ako, Ferdy. Nawalan ng dangal. Ng ina at anak. Kaya dapat lang nagumanti ako. Ibang-iba ka na, Eliza. Dahil ang Eliza ang kilala ko, mabait, maunawain,
at malambot ang puso. Pwes, wala na ang Eliza na yun. Dahil iba na ako ngayon. Handa na akong lumaban. Bakit, Mami? Pinuntahan niyo pa ako dito sa kwarto ko. Bakit? Anong kailangan niyo? May natuklasan ako, Lonidia. Tama hinala ko. Ha? Anong ibig niyo sabihin? May babae ang asawa mo. Ano? At kilala ko na siya. Sinong babae niya? Ang malanding si Eliza. Anak, puntahan natin sila. Ilampaso mo ang walang niyang babaeng yon. Matapos akitin ang kapatid mo. Ang asawa mo naman ang nilandi. Ayoko, Mami. Ano? At bakit ayaw mo? Kailangan mong ipagtanggol ang karapatan mo. Hindi naman ginugulo ni George ang relasyon namin ni Mildred. That's enough for me. Pero hihintayin ko na lang na matapos ang annulment namin. Kayo? Anong kailangan niyo? Walang hiya ka? Malandi! Sinampal niyo ko? Kulang pang bayad yan sa pagwasak mo sa pagsasama ni Lonidia at George. Hindi ka labang hampas lupa't patay gutom. Mang-aagaw ka pa. Wala kang kwentang tao. Walang hiya ka? Laban-labang ka na? Kulang pa ang sampal na yan sa naging kaapihan ko sa inyo. Kayo ang nagwasak sa buhay ng mga anak ninyo at sumira sa buhay ko. Ikaw ang walang kwentang tao! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi na naman mawala sa isip ko si Eliza. O Eliza, paano ba kita matutulungan? Paano kita maiaahon sa kasalanang kinasadlakan mo? Napakasakit para sa akin na makita kang ganyan. Dahil noon pa man, mahal na kita. Pero may say-say pa kaya ang pagmamahal na ito? Dapat pa bang sabihin ko ito sa'yo? Kung nagtapat kaya ako sa'yo noon, tinanggap mo kayang pag-ibig ko? O baka nilayuan mo lang ako? Eliza, ano nangyari? Bakit umiiyak ka nung tinawagan mo ko? Galing dito kanina si Senyora Adelfa. Oh, nagbunga na pala ang ginawa natin. Kasama ba niya si Lonidia? Sinaktan ka ba nila? Siya lang mag-isa. Oo, sinaktan niya ako. Sinampal at hinamak katulad noon. Pero iba na ako ngayon. Kaya sinampal ko na rin siya. Nagawa mo yun? Ang malalim na sugat dito sa puso ko. Yun ang nagbigay ng lakas sa akin na gawin yun, George. At naipamukha ko rin sa kanya na hindi ako, kundi siya ang walang kwentang tao.
Okay lang ba kung iwan kita dito? Uuwi muna ako. Aalamin ko ang kanilang reaksyon. Sige lang. Kaya ko sarili ko. Ibang Eliza na ito ngayon. Nalasing akong masyado. Pero kahit lasing-lasing ako, naaalala ko pa rin si Eliza. Oh, Eliza. I'm sorry. Mahal kita. Pero hindi ko na kaya ipaglaban ka. Kayo ng anak natin. Kaya siya nawala. Patawarin mo ako. May makakasalubong ako sa sakyan. Hindi. Bumabangga ako! Bumabangga ako! Mami, saan kayo nanggaling? Matagal kayo nawala. Hindi man lang kayo nagsabi kung saan kayo pupunta. Pinuntahan ko si Eliza. Para sana iganti ka. Pero iba ang nangyari. Ano? Mami, hindi niyo dapat ginawa yun. Sinampal ko siya. Pero sinampal din niya ako. At pinamukhaan. Sandali lang. May tumatawag sa cellphone ko. Hello? Oh yes, ito nga po. Ano? Na-aksidente ang kapatid ko? Hindi na nga kaya magkasundo pa sina Eliza at Walter? Makaligtas kaya ang lalaki sa sakulang yun? Mga nagsiganap, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at si Jenaline de la Cruz bilang Eliza. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiap sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang walang kwentang tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Kulang pa ang sampal na yan sa naging kaapihan ko sa inyo! Kayo ang nagwasak sa buhay ng mga anak ninyo at sumira sa buhay ko! Ikaw ang walang kwentang tao! May Pangako, ang bukas.
Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang Walang Kwentang Tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Mukhang handa na mga gamit mo. Talaga bang buo na ang pasya mo? Oo, George. Sapat na sa akin na naipamukha ko kay Senyora Adelfa ang pagmamalabis niya. Na nasaktan ko sila sa pamamagitan mo. Saan ka pupunta? May nakita na akong maaari kong tirhan. Salamat uli sa iyo, George. Dahil sa iyo, natupad ang gusto kong mangyari. Natulungan mo rin naman ako. Kunin mo ito. Cheque? Wag na, George. Sige na. Gamitin mo para ganap kang makabangon. At para hindi ka na magbalik pa sa bar. George. May kasabihan na ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Kaya para wag mangyari yun sa'yo, tanggapin mo itong tulong ko. Kung talagang itinuturing mo akong kaibigan. Salamat. Salamat, George. Makakatulong ng malaki ito sa akin. Hangad ko ang tagumpay at kaligayahan mo. Lydia, ano sabi ng doktor, anak? Ano lagay ng kapatid mo? Malubha siya, Mami. Tinatawag niyang pangalan ni Eliza. Ano? Ang sabi ng doktor, makabubuti kung pagbibigyan natin si Walter. Hindi. Ayoko. Hindi ko papupuntahin dito. Walang yat malditang yun. Mami, maawa naman kayo sa kapatid ko. Winasak niyo na nga ang buhay niya. Pati ba naman maaaring huling kahilingan niya, hindi niyo pa rin ibibigay? Nasaan ang konsensya niyo? Lydia, bakit pati ikaw ganyan nasalita sa akin? Dahil hindi matiyak ng doktor kung makakaligtas pa si Walter.
Nagpunta ako sa tinitirhan niyo ni George, pero umalis ka na raw doon, kaya tinawagan kita at pinapunta na lang dito sa park. Salamat naman, nagpunta ka. Sa iba na ako nakatira, Ferdy. Ha? Hiwalay na kayo ni George? Hindi naman naging kami. Anong... Palabas lang ang lahat para masaktan namin ni George, sina Senyora Adelfa at Lunicia. Talaga? Wala kayong naging relasyon? Wala. At hindi ako nagkaroon ng relasyon sa kahit na sino sa loob ng halos 2 buwan kong pagtatrabaho sa bar. Pinagkasundaan lang namin ni George ang mga palabas namin, kaya hindi ako nabaon sa putik. At ngayong nakaganti na ako, tinapos ko ng palabas namin. Eliza, may mahalagang sadya ako sa'yo. Tungkol kay Walter. Please lang, Ferdy. Huwag mo na siyang banggitin. Kinalimutan ko ng taong yun. Tumawag sa akin si Tita Adelfa. Na aksidente sa Walter. Ano? Malubhas siya at tinatawag ka niya. Ayan siya, Eliza. Mukhang ikaw na lang hinihintay ng kapatid ko. Diyos ko. Si Walter. Eliza. Eliza. Walter. Si Eliza to. Narito na ako. Eliza. Panawarin mo ako dahil hindi ko na kayang manindigan. Walter! Huli na makilala akong pagkakamali ko. Mahal kita, Eliza. Patawarin mo ako sa pag-uwasak ko sa buhay mo. Walter! Mahal kita. Walter! Walter! Walter, kapatid ko. Walter! 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 Iniwan niya na tayo. Wala nang kapatid ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eliza. Akala ko, hindi na ako masasaktan. Pero masakit pa rin pala, Ferdy. Masakit pa rin. May naiwan pa rin palang pitak sa puso ko para sa kanya. Napakapalad niya sa pagmamahal mo. Ferdy, hindi ko alam kung magmamahal pa ako muli. Sa tamang panahon, maghihilom din at magsasarang sugat ng iyong puso. At kapag nangyari na yun, saka naman ako kakatok. Ferdy. Sana pagbuksan mo rin ako, tulad ng ginawa mo kay Walter.
Mami, ngayong nailibing na si Walter, magpapaalam na ako sa inyo. Bakit? Saan ka pupunta, anak? Mangingibang bansang muli. Pero sa pagkakataong ito, para harapin ang aking sarili sa kagustuhan kong matalo si Walter sa pagmamahal niyo. Naging sunod-sunuran ako sa inyo. Pati tunay na nararamdaman ko, itinago ko. Kaya, pati damdamin ni George, nasaktan ko. Lonidia, anak. Patawad. Masyado ko kayong pinanghimasukan ni Walter. Ikinulong ko kayo sa aking mundo. Nakikiusap ako, anak. Huwag mo kong iwan. Harapin natin na magkasama ang isang bagong mundo na para sa atin dalawa. Ayokong mapag-isa, anak. Lonidia? Senyora Adelfa? Huwag kang mag-alala, Eliza. Wala kaming planong manggulo dito sa beauty parlor mo. Naparito lang kami para magpaalam at humingi ng tawad. Aalis kayo? Oo. Para makalimutan yung mga malulungkot na nangyari sa ating lahat. At hanapin din ang aming mga sarili. Patawarin mo sana ako, Eliza, sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. I'm sorry. Patawarin niyo rin ako sa mga ginawa ko sa inyo. Tonya Adelfa, Lonidia. Gusto ko malaman niyo na wala talaga kaming relasyon ni George. Sinadya naming ipaalam sa inyo na kunwari ay may relasyon kami para masaktan namin ang damdamin niyo. Alam ko na yun. Sinulatan ako ni George at sinabi sa akin ang lahat. Sana, sa pagkakataong ito, maging maayos na ang buhay nating lahat. Eliza. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Miss, ikaw ba may-ari ng salon na ito? Pamilyar ang boses ng lalaking to, ha? Miss? Yes, sir. Ano po bang service ang gusto nyo? Fergie? Ikaw pala,
kaya pala pamilya ng boses eh. Ikaw pala yan. Kumusta ka na, Eliza? Kumusta? Eto, busy sa business. Mukha nga busy ka eh. Ang laki nitong salon at spa mo. At may 3 branch na ito. Grabe ha, wala akong masabi. Ang galing. Alam mo ba, mga ACS products din na gamit ko dito. Tulad din sa mga dati kong tinirhan. Kahit naman sa amin, ACS product din ang gamit. Lalo na yung unique toothpaste. Oh, kaya pala maganda pa rin ang ngipin mo hanggang ngayon, ha? Paano mo nga pala ito nalaman? 5 years na tayong walang communication eh. Kapag gusto, may paraan. Tandaan mo yan. Oo na. Oo na. Sinasagot mo na ako. Ano? Tinatanggap mo na ang pag-ibig ko. Hoy. Ngayon lang ulit tayo nagkita. Ano sinasabi mo dyan? Di ba sabi ko sa'yo noon, kapag nagsara ng sugat ng puso mo, saka naman ako kakatok. Mukhang magaling na eh, kaya nandito na ako. Ferdy. Hindi ko nababagalan, Eliza. Baka maunahan na naman ako ng iba eh. Mahal kita, noon pa. Pinagbigyan ko lang si Walter dahil nakita ko na siyang mahal mo. Ferdy. Miss, pwede bang magpagupit? Oy! George! Ay, kumusta ka na? Kailan ka pa dumating? 1 linggo pa lang. Mukhang mayaman na ang kaibigan ko. Ha? Dahil sa tulong mo, kaya ako umasenso. Uy, salamat ha. Ipinilit mo yung pera sa akin. Natutuwa ako at nakatulong yun. Sina Ma'am Adelfa nga pala at Lonidia, magbabakasyon din dito this month. Oh, talaga? Ay, mabuti naman para maimbitahan ko kayong lahat. Saan? Sa kasal namin ni Ferdy. Next month. Sweetheart, napakasaya ko dahil natupad din ang matagal ko ng pangarap. Ang makasama ka habang buhay. Sobrang saya ko rin, honey. Ganito palang feeling kapag ikinasal ka sa mahal mo. Napawing lahat ng mga sakit sa mga naging kabiguan ko noon. Bubuo tayo ng isang maligayang pamilya. Oo, Ferdy. At alam kong magagawa natin yon dahil sa piling mo. Nakikita ko ng may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Ikaw ang Walang Kwentang Tao. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz bilang Eliza. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahaddan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako
ang bukas.